Kapatid, iwasan mo ang madalas na pagjajakol. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ni Dr. Jean Vituge, ang balagiang pagjajakol ay nakakapagdulot ng panghihina ng ating katawan. Panghihina o panglalambot. Ito ay kumukontra sa mga dati pang pag-aaral na ginawa ng mga siyentipiko kung saan napatunayan nila di umano na wala naman daw epekto ang pagjajakol sa panghihina ng tao. At ayon naman kay Dr. John Vituge, maaaring totoo ito kasi kapag sinukat mo ang kapasidad nilang bumuhat, parehas lang. Ang maximum limit ng timbang na kaya nilang buhatin safely, parehas lang. Sa mga boksingero naman, ang lakas na kaya nilang ibato na suntok, parehas lang. Ngunit ang hindi naisukat ng mga sports scientists ay ang iyong stamina. Ang kakayanan mong tumagal sa mga aktibidades at kakayanan mong tumagal sa kung ano pa man ang ginagawa mo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ang bagay na hindi napag-aralan at yan ang panghihina na tinutukoy ni Dr. Jean Vituge. Kung ikaw ay gigising na ikaw ay nang lalambot, minsan akala mo ikaw ay may brain fog o ikaw ay lethargic o ano pa man, ito ay dahil sa araw-araw kang nagjajakol. Bagamat ang pagjajakol, ayon sa mga siyentipiko ay nakakatulong. Sinasabi pa nga, at least 21 times a month. Hindi 21 days na tuloy-tuloy, hindi ganon. 21 times. So, ang pinaka-healthy na pagjajakol ay once a day for 21 days sa loob ng isang buwan. Yun ay para makaiwas sa prostate cancer. Ngunit, ito rin naman ay nagdudulot sa mga lalaki ng matinding panghihina kung araw-araw mo naman itong gagawin. So ayon sa pag-aaral ni Dr. John Vituge, dapat na frequency ng iyong pagjajakol ay twice a week. So kunwari, Biyernes ngayon, wala kang pasok kinabukasan, ikaw ay magpapahinga lamang ng Sabado at Linggo, ay pwede kang magjakol sa Biyernes pag uwi mo galing trabaho ng at least 2 times. Yun ang tinatawag na ideal ejaculation. So mga kapatid, ulitin ko, sa mga nanghihina madalas, iwasan nyo ang palagiang pagjajakol. At mapapansin nyo na ang kondisyon ng inyong katawan sa mga aktibidades ay unti-unting tumataas sapagkat nagkakaroon kayo ng semen retention. Ang semen retention ay nabanggit na rin ng ating ginagalang na senador na si Robin Padilla, kung saan siya ay nakareceive ng mga bashing. Ilan sa mga nabasa kong bashers niya sinasabi, ikaw kasi may asawa, paano naman yung wala? Hindi lang kasi pagjajakol ang tinutukoy dito na sariling sikap, pati pakikipagtalik sa iyong kabiyak. Hindi kailangang araw-araw sapagkat ikaw ay manghihina. At ito rin ay isang babala sa mga babaero. Kapag yan ay overused, ang unang-unang mararamdaman mo ay labis na panghihina. Labis na panglalambot. Kung kaya't mga kapatid, iwasan ang madalas na pagjajakol. Kung ang iyong target ay huwag kang manghina. Pero kung ikaw naman ay healthy, okay naman ang pamumuhay mo, pwede mong sundin yung sinasabi ng mga eksperto rin na 21 times a month. Pwede yun. Kung wala namang
epektong masama sa iyong buhay. Pero kung ikaw ay madalas nang nanghihina at hindi mo na matagalan ang iyong mga pang-araw-araw na aktibidades, naglalambot ka, again, lethargic, o kung minsan feeling mo meron kang brain fog, maaring hindi ito brain fog. Maaring ito ay dulot lamang ng labis na pagjajakol. So, jakol moderately. God bless mga kapatid at manatili kayong tigasin.